O sa mga taga Cavite, ganito kayo tinatarantado ng provincial rate na yan. Mababa na nga yung minimum wage, mas pinababa pa ng provincial rate. Mga boss, ipapakita ko sa inyo yung isa sa halimbawa ng napakalaking kalokohan ng provincial rate at marahil isa sa pinakamalakas na argumento kung bakit dapat mabuwag na yang walang kwentang provincial rate na yan. Andito ako ngayon sa Las Piñas City side ng Zapote Bridge. Ang minimum wage dito ay 695 pesos. Tatawid lang ako dyan sa tulay na yan, mababawasan na ng halos 100 piso yung sahod ng mga manggagawa. Tara mga boss! O ayan mga boss, wala pang 1 minuto yung tinawid ko sa Zapote Bridge, nabawasan na ng halos 100 piso yung sahod ng mga manggagawa dito sa Bacoor. Ang minimum wage dito 600 pesos. Ngayon mga boss, kung malaking kalokohan na yung Manila at probinsya na border, mas malaking kalokohan yung nasa isang probinsya ka na, pero magkakaiba pa yung sahod. Andito ko ngayon mga boss sa pagitan ng Bacoor, Cavite at ng Kawit, Cavite. Ang pagitan lang uli nito ay tulay. Dito sa Bacoor, 600 pesos, pero pag tumawid ako dyan sa Kawit, 550 pesos na lang yung sahod ng mga manggagawa. O sa mga taga Cavite, ganito kayo tinatarantado ng provincial rate na yan. Ayon sa batas, ang pagtatakda ng minimum wage ay per rehiyon, kaya nga bumuo ng mga regional wage boards. Pero bakit dito sa Cavite at sa ibang mga probinsya, magkakaiba-iba ang sahod ng mga manggagawa per munisipalidad at bayan? Bigyan ko kayo ng halimbawa mga boss. Yung Bacoor, Imus, Dasmariñas at ibang mga first-class cities and municipalities dito sa Cavite ay may minimum wage na 600 pesos. Pero bakit yung mga katabing bayan ng Kawit, Nobeleta, Tansa, GMA at Silang, 550 na lang ang sahod? Mababa na nga yung minimum wage, mas pinababa pa ng provincial rate. Sa totoo nga lang mga boss, hindi na regional o provincial Yung pagtatakda ng sahod, per munisipyo na. Kaya doon sa mga nagsasabi na tama lang na may provincial rate, sa totoo lang, yung kayo Kasi wala nang ang rason, wala nang lohika para suportahan yung pagkakaroon ng provincial rate. Magkakatabing bayan, pare-parehas ang presyo ng bilihin, pare-parehas ang pangangailangan ng mga tao, pero magkakaiba yung sahod. Kaya kung kayo, taga Cavite, tanungin nyo mga sarili nyo, deserve ba natin ng ganito kababa na sahod ng mga manggagawa? Deserve ba natin ang provincial rate? Kaya sa mga taga Cavite, mga kamanggagawa nating Caviteño, sapat na dahilan to para suportahan yung laban sa pagbubuwag ng provincial rate. Hanggat nandyan yung walang kwentang batas na yan, patuloy na magiging barat yung sahod ng bawat isang Caviteño. Kaya samahan nyo kami dito sa laban na to. Magkakasama nating ipaglaban yung pagbubuwag ng walang kwentang provincial rate. Kaya sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso ngayong January 26,